Okay, so dark and light side of life covers June 23rd down to 30th. This is dark and light side. So dito makikita yung problema, kung saan manggagaling yung problema, ano pa yung mga problemang meron ka sa darating na linggo. Ito yun, hanggang katapusan. Kuha tayo dito later ng tatlo. And then this is the possible solution, the light side of life. At yun, panoorin nyo simula doon sa healthy reading hanggang sa real talk natin mamaya. So dito muna tayo. Sa dark side, yung unang problema, the Queen of Swords. Pangalawa, the Hierophant. And pangatlo, the Devil. Ay, grabe mo ito. Okay. Delikado. Kasi kapag sinabing Queen of Swords, ito yung tipo ng tao na direct to the point magsalita. Wala siyang iniisip kung aatakihin ka sa puso o hindi. Basta sasabihin niya. And then yung Hierophant naman is the person na kapag gusto niyang gagawin niya. Yung wala kang magagawang tawag doon, hindi mo mapipigilan pag gusto niya. And then yung dulo kasi is the Devil. Ibig sabihin nagkasabay sila. Posible sa isang pagkatao na ito yung tao na diretso magsalita, ito yung tao na may paninindigan sa buhay, ito yung tipo ng tao na kahit anong unos ang meron siya or dumating sa buhay niya, kaya niyang lagpasan, kaya niyang harapin mag-isa. Na wala siyang sinasandalan na tao, wala siyang basta wala siyang inaasahan na tutulong sa kanya. Ito yung tao na kapag iniwanan mo, ito yung tipo ng tao na kaya niyang mabuhay mag-isa, kaya niyang maghanap ng sarili niyang pagkain, kaya niyang maghanap ng sarili niyang sources sa sarili. So tignan natin dito yung possible solution para alam natin kung ano yung mga issues. That's the Magician. It's the manifestation. Pangalawa, the Knights of Pentacles. And pangatlo, the Page of Wands. Ang ganda ng results. Kasi, yung sagot dito is, yung problema niya, is yung pagiging straightforward niya. Yung pagiging independent niya. At pagiging tactless niya. The confrontation sa problema is nandoon. You find that person negative dahil the way siya magsalita. Pero sa kanya, sinabi niya yon para matuto ka. Sinabi niya yon para ma-inspire ka. Not to drag you down. Kaso nga lang, sa paningin ng iba, isa itong malademonyong pamamaraan or isa itong masakit na pamamaraan na talagang sasabihin mo ng harap-harapan. Kasi dito sa positive na side, lumabas na yung Magician is the manifestation. Yung tao masakit magsalita, pero yung goal niya is maganda. Dito, hinihiling niya magkaroon ng magandang buhay, pinapangarap niya magkaroon ng magandang ending. And then yung pangalawa kasi is the Knight of Pentacles. This is the blessings of finances, abundance and prosperity. And then dito naman is the blessings of love and eternity. Ito yung punto na nangangarap ka na magkaroon ng hindi kasi ito kasing Knight of Pentacles, hindi kasi masyadong mayaman ito Nasa neutral side ito when it comes to finances. Ibig sabihin, yung pangarap ng taong ito is brave and bold. Ito yung buhay na hindi ma-adapt ng kahit na sino. Lalong-lalo na kung ikaw yung tipo ng tao na sanay ka na i-shield ka ng magulang mo, sanay ka na i-shield ka ng tao sa paligid mo. Pero sa taong sanay mamuhay na sa sarili niya, yung sanay magbanat ng buto, sanay mabuhay talaga, yung independent talaga na hindi siya takot
mawalan ng lahat dahil matagal na siyang nawalan. Paano ba i-explain yun? That is the type of person, English ko lang ha, hirap kasi ako sa Tagalog. That is the type of person na she endures a lot of trials in life before she became brave enough to face the reality, to face the trials on her own, on his own. This is the type of person na masasabi mo na kahit anong unos sa buhay niya, kaya niyang kumalma. Kahit nasa harap siya ng bagyo, nasa harap siya ng matinding apoy, kaya niyang kumalma. Bakit? Dahil napagdaanan niya lahat ng pinakamasakit, pinakamahirap at nakakapagod na sitwasyon sa buhay niya noon. So, para bang kung sa negosyo kasi ihahalin tulad mo, yan, himay mo ng buhay mo. Hawak mo na. Ito yung tipo ng tao na hindi ka na nararato sa lahat-lahat ng sitwasyon. You can be able to sit down and smile. You will be able to have a cup of coffee, or probably you're able to drink and eat enough kahit masyado ng malala yung problema. May yung iba, nagkakandara pa na kakahanap ng solusyon sa problema. Yung iba, pumapatay na ng tao para makahanap ng solusyon. Yung iba naman siguro they reach to a point na talaga maghahanap sila ng DOM or sugar mommy for them to survive. Other people will have their siblings and parents by their side kasi hindi sila mabubuhay pag wala yon. But to face a person who is really burned out from trials and everything sa buhay niya, wala na. Ito na yung kung sa kurso pa, pag nag-aral ka, nasa masteral na siya eh. So, alam na niya yung pasikot-sikot ng buhay niya. Alam na niya kung paano lusutan lahat ng problema sa buhay niya. Ito yung tao na hindi takot mag-isa. Ito yung tao na hindi takot mawalan ng pera kasi alam niya paano maghanap ng pera. Ito yung tao na hindi takot magutom ng 1 meal, 2 meal kasi alam niya na hindi siya aabot ng pangatlo, makakahanap siya ng paraan. So, bihira yung ganito kasi yung iba inaatake ng anxiety, stress and depression. Yung iba nagpapakamatay dahil hindi na nila kaya yung problema. Yung iba naman nagbibigti din, 'di ba? It's a form of pagpapakamatay din. But in reality, if you're the type of person na kaya mong i-manifest, this is how it goes. If you're the type of person that you can afford to manifest from God, you can ask help from God, that you're able to earn whatever is needed and what is necessary, then probably the love that you need will balance the money that you need as well in life. Kasi hindi naman po pwede na sabihin mo sa Diyos na ibigay mo lahat ng kabutihan at kasaganahan sa akin at huwag silang bigyan kahit na partial, ganun. So, the reason why probably that God will not give you everything at the same time, kasi you might get overwhelmed. You might not be able to manage on how to handle the situation. Yun yung paraan na kaya ka binibigyan ng maraming problema sa nakaraan o kaya ka binibigyan ng maraming trials para mahubog ka sa tamang hubog or sa tamang form, the way that God wants you to be. So, if you are not yet ready, the blessings will not be there. All your wishes will be on a standby mode, on a hold mode. You will be overwhelmed with problems. You will get overwhelmed with trials and issues in life. If you're not able to surpass it by your own, na isasandal mo pa rin sa ibang tao lahat ng problema mo, then you will not grow. And once that time will not grow, that will never be able for you to survive up until the end of your life. So, wala. You will never be able to surpass. Hanggang dun ka na lang, masasanay ka na lang na tinutulungan ka, masasanay ka na lang na andyan siya sa tabi mo. Pero kapag yung taong nakasagupa mo, isanay ng mag-isa, and then kaya niyang kumalma kahit sa anong unos ng buhay, that's the dangerous part of everything. So, proceed tayo sa real talk natin. Please check, follow, like, and share doon sa simula hanggang sa dulo ng videos na ito. Thank you and good morning.